Okay, so ito naman ang pag-usapan natin si Idol Robin Padilla. Good morning, mga kabayan. Robin Padilla. Oh. Sabi ni Senator Robin, sabi niya ha, nung nasa pelikula po ako, wala akong basher. Ah, yung nasa pelikula ako, mahal na mahal ako ng mga tao, lalo na ang mga kababaihan. Oo naman, daming garutay eh. Oh. Ngayong naging politiko ako, gumigising pa lang ako, may basher na. So, sana na-realize mo, ang buhay scripted. 'Di ba? Pupunta ka sa lugar, sabi ng direct, wala kang sasabihin kundi, "Hi, kamusta po kayo? Mahal ko po kayo mga kabayan." 'Di ba? Walang speech. Walang labas ng talino. Handa ang ballpen o marker, pirma ka lang, pirma. Oh, 'di ba? Sakyan mo lang yung mga garutay ng mga kababaihan diyan. Gano'n, 'di ba? Kaya nga ako sinasabi kapag ka artista ka, kandidato, por Diyos por santo, stay in showbiz, 'di ba? Stay from where you belong. Diyan ka na lang. Maliban na lamang ho kung nag-aral ito ng political science, number one yun para sa akin. Kasi from being actors and actresses, ita-transform nila yung sarili nila from acting into something in reality, updated sa mga current issues. 'Di ba? Economics, politics, oh, dapat ganon. 'Di ba? Sa mga issues na meron laman na ang ulo mo, yung klase ng pag-iisip mo, critical minded ka na or critical thinking, meron ka na nun. 'Di ba? Hindi yung katulad ng nakita mo ng may tagaang nangyayari, sasabihin mo lang, "Ay shit, ay kawawa naman, no." 'Di ba? Iba na maiisip mo, hindi kaya meron terrorism na nangyayari sa lugar na ito? Gano'n. 'Di ba? Mas lumalalim yung pag-iisip. Oh, yan lang yung buhay ito. Tapos nagtataka pa, 'di ba? Bakit gumigising pa lang may basher na. Kaya naman nagkaka-basher kasi ang problema ayaw mong gayahin na lang si Lito Lapid eh. Kay Lito Lapid, alam niya kung saan siya dapat lumagay. Yun naman ang maganda ron sa butihing senador na naipanalo natin nung Alyansa Days, 'di ba? Hindi siya yung hindi siya yung epal. Kaya kahapon, tumayo si Lito Lapid doon sa interjection niya, the very first interjection. Dati gini-giveaway niya yung yung slot niya eh. 'Di ba? Alam niya, sabi nga ni Beatrix, ni attorney Kapunan, eh, you should know when to stop, when to start. 'Di ba? Dapat gano'n, alam mo kung saan mo lalagay yung sarili mo. Hmm. Ay nako, I totally agree sa'yo, Mel Mendoza. Napakalaki ng pananagutan ng mga botante ni Robin Padilla. Yeah, yung pagiging arrogante niya po, sir. Yan ang problema kay Robin. No, angas-angas, akala niya, 'di ba? Tapos na yung panahon na nasubukan na kasi natin, ilan na yung artista natin na sinubukan. Hindi po balanse. Totoo, meron tayong mga artista na mga naging nasa showbiz. Even in America, 'di ba? Merong mga taga-showbiz na naging presidente pa pero hindi naman ganyan ang level. Meron tayong taga-showbiz na naging senador, Ernesto Maceda. Oh, taga-showbiz, 'di ba? Okay naman. Meron tayong nasa kongreso, si Congressman Pogi, yung taga Laguna. Ano yung pangalan nito? Si Dan Fernandez, okay naman, 'di ba? Kaya ay sinasabi ko, kapag ka lumipat ka sa isang lugar, ibagay mo sarili mo ahead of time, 'di ba? Ihanda mo, hindi yung katwiran, pwede pa naman po tayo diyan na mag-OJT. May training pa yan eh. Tangina yan. Hanggang kailan ang training niyo? 6 years? 'Di ba? Lalo na pag pumasok pa si Ipe. Sabi ni Ipe nung nakaraan, hindi ko tatalikuran ang panawagan ng mamamayang DDS ay mamamayang Pilipino. Di ako kasali doon. Sinusuka nga kita. 'Di ba? Tapos yung survey na lumabas recently, panoorin yung in-upload ko, yung commentary natin doon, kawawa Pilipinas pag nangyari yun sa 2028. Ay naku po.
Pararamihin pa ng mga Pilipino si Robin Padilla, tapos iiral yung pagiging tamad at palahanap ng mga Pilipino, 'di ba? Ng mga tamad na Pilipino na akala ko aasenso na tayo 'pag Duterte na naging presidente. Akala ko pagka naging Marcos mag-aasenso tayo, akala ko tanginan niyo puro akala ko na lang. Ayusin niyo pagboto niyo, 'di ba? Eh kung inayos ba natin, boto natin si BBM nun, tapos inayos natin yung mga senador, nung 2025, 'di ba? Yun ang problema sa mga Pilipino. O galing makisali sa awayan ng mga politiko. Tapos, hindi nila naiisip yung binabanggit ni PBBM nung campaign period na yung dalawang elepante, pag yan ay nagkagulo, nag-awayan, lahat ng mga halaman, damo, which is us, ang maliliit na mga tao, lahat tayo maapektuhan. 'Di ba? Ganon din po yun. Kapag bumoto ka ng tan-GA na politiko, na kinakailangan ng kanilang decision-making capacity ay excelente po, futuristic, sapagkat buhay, kinabukasan ng taong bayan ang nakasalalay sa mga mali at tama nilang desisyon. Kung tatanga-tanga tayo sa pagpili, tapos maghahangad tayo ng pagbabago, ginago natin yung ating karapatang bumoto, 'di ba? Tapos aralihin natin.